Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video po natin dito sa Makapili TV. Ngayon, ang pag-uusapan po natin itong nangyaring kapalpakan ng MMDA, particular dito kay MMDA Chief Bong Nebriha. So parang lumalabas dito Bong versus Bong. Dahil nagkamali si Colonel Bong Nebriha na nabanggit yung kanyang pangalan ni Senator Bong Revilla sa isang lumabag di umano sa EDSA busway. So ngayon nagkaproblema dahil nga nabanggit ni Bong Nebriha na dumaan daw yung convoy dito ni Senator Bong Revilla. Medyo hindi nagustuhan ni Senator Bong. So dito sinabon ni Bong Revilla si Colonel Bong Nebriha, pero nag-public apology naman dito si Colonel Bong Nebriha at yun dahil sa nangyari sinuspindi siya. So bago natin pag-usapan yung nangyari na yan, baka pwede makalambing sa inyo, pakipindot naman yung subscribe button tsaka yung like. Kung hindi naman po nakakaabala, maglalambing lang po ako. Wala naman pong bayad dyan, pakipindot na naman po. So tuloy na po natin tong balitang to. Ako sa Quezon City. Yes, sir. Nasa Cavite ako. Yes, sir. Now, Paano ako napapunta doon? sir, Now that you know, it's not my vehicle. yes, sir. Like what I've said, I just relied on the information that was relayed to me. Yan ang problema. You relied on information na nirelay lang sa'yo, nirelay lang sa'yo. Doon pa lang, sabi ko, sabit ka na. Pasensya ka na ha, Colonel Nebriha, alam mo, idol kita sa mga bagay-bagay, di ba? Pero yung ganyan, medyo sablay ho yun, sir. Miss Lindenman, salamat po. You know why sablay? Kasi sana binerify nyo muna. O kaya, since narinig nyo sa telepono, sabi sa inyo ng tao nyo, sir, sabi ng driver kay Senator Bong Revilla ito. Kasi ang dahilan niya dito, hindi naman daw niya binanggit sa TV. Nagkataon lang habang nasa telepono siya, may mga TV crew. Okay? Pwede mo namang sabing, sigurado ka ba nandyan yun? I mean, you don't have to say kung sino yun. Kasi una-una, hindi pa verified di ba? Yun ang problema. So, binanggit mo na kaagad without even verifying kung sino yung nasa loob. Tropa ko, sir. Yun, gaya nga sinabi ni Banat Bay, nadulas dito si Colonel Bong Nebriha na nabanggit niya. Kasi ano nga yung mga media kasi siyempre kinocover dahil I think second day yata yun ng pagtaas ng multa doon sa EDSA busway, yung pagdaan doon ng mga illegal na dadaan. So second day yun ng implementation ng mataas na yung penalty. So dahil nga may nahuli na silang nauna yata rito na sasakyan ng isang kongresista, so siyempre yung media nandoon. And then ngayon dumaan yung convoy, ninendrap yung pangalan ni Senator Bong Revilla, nadulas nung si Colonel Bong Nebriha, nabanggit niya habang kausap niya yung enforcer na sumita doon sa convoy di umano ni Senator Bong Revilla, nabanggit niya yung pangalan. Kaya yun, pumutok kagad tong issue na to. Pero hindi siguro niya, hindi naman niya intention talaga yun. Yun nga lang talagang, siyempre pag lumabas na sa mga media, iba na impression kagad niya. Kaya dito, nagpantig yung tenga rito ni Senator Bong Revilla. Yes, So sir. based on hearsay, Sir, wawasakin mo yung sir, I senador. have no intention Paano pa yung mga maliliit natin mga Sir, wala kababayan? po intention na sa akin kayo. Why will I do that? Bakit mo binanggit yung pangalan ko Sir, sa media? yun po, Sana nakakaradyo po ako. bine-verify niyo muna. Sir, that's Hindi, what I binanggit did. mo sa radio That's what I, sir, di po ako Narinig ko yun. in-interview na sinabi ko po na nandun kayo. Wala po akong binanggit na gano'n. Just that, nandun po ako, na nagraradyo po ako, narinig po nila. Sa radyo po pala, mas madali mas mabilis ang transmission nun. Sana, hindi na lang, una dapat meron kayong instruction. Di ba? May instruction kayo sa na wag mo na magbabanggit hanggang hindi confirm. Yung, alam naman po natin sa Pilipinas, perception is everything. Di ba? Dahil nga sa nangyaring yan, iisipin, nakikita ko na ito Nakikita ko na. Alam nyo kung sino sumakay dito? Alam nyo kung sino? Yung mga dilaw.
At Yun. So, doon muna tayo sa pagkakamali. Tama si Banat Bay dito eh. Sana may instruction sila na once ang dumaan dito senador, nag-name drop, verify nyo muna kung nakasakay doon. Pag hindi nakasakay, tikitan. At the same time, ang medyo mali nga doon, dahil nakatabi yung media, is iniradyo, hindi siya cellphone eh. Kasi kung cellphone, medyo hindi maririnig. Siyempre, di ba, hello, okay, si Senator Bong Revilla. Pero kung radyo kasi, rinig mo eh. Hello, sino? Maririnig mo, si Senator Bong Revilla daw, convoy. Tapos tayo dyan. So, gaya nga sinabi ni Banat Bay, kapag perception is everything. Di ba? Since narinig nga ng media, binroadcast kagad. So, doon naluto si Colonel Bong Nebriha dahil hindi pa naman talaga verify, yun nga lang, nabanggit na, tapos ka. hindi ko nga alam, I know, malinis naman ang puso ni Nebriha sa pagkakamali niya. Pero ginamit ng mga dilaw ito, ginamit ng mga pinklawan ito, ginamit ito na para ibaba na naman ho si Bong Revilla. Alam naman po natin, si Bong Revilla ho ay isa sa pinakamalapit yan kay Gloria. Kaya nga sabi ko, tsaka I think re-electionist po yata rito si Bong Revilla. Kaya nga ang sabi niya rito ang aga naman para wasakin siya. Kasi ang election sa 2025. 2023 pa lang tayo ngayon. So may 2 taon pa. So ngayon pa lang feeling ni Bong Revilla winawasak na kagad siya dahil nga re-electionist siya for senator. At the same time, sabi nga ni Banat Bay, kaalyado to ni Gloria. Alam niyo naman yung nangyayari ngayon sa Kamara, di ba? Sinibak ni Romualdez itong si Gloria. Magkadikit itong si Gloria at saka si Bong Revilla. So, parang nangyayari ngayon, sabi nga ni Banat Bay, mukhang may connection yung nangyayaring yan sa kay Bong Revilla. hindi naman to lalaki sa totoo lang kung ito'y walang hinalong politika dito. Kasi nagsorry naman na si Nebriha, nagsorry MMDA na meron talagang pagkakamali sa part nila. Pero pag tiningnan mo sa Twitter o sa X, makikita mo na talagang dinidiin siya. Para bagang pinupolitika pa, dinadagdagan pa. Ulitin ko hindi ho si Nebriha, hindi ho MMDA na politika sa kanya. Pero yung mga tao, nadidinig ko yung kapitbahay. Umungol. Hindi, alam mo, Colonel, ako, bugbog na ako sa maling paraan. Sir, I have no intention. Ako, kahit saan ako pumunta, hindi ako umatras sa mga laban na... Yes, sir. I understand. Yung sa totoo lang ako. Yes, sir. I understand. Ako rin po nasa totoo. Ang sinabi ko lang, sir. Nasa totoo ka? I have no intention of ruining your name. Just that, sir, yun lang po yung information na binigay sa akin. So I relied on that. If it was a mistake, I like what I said kanina, sir. Nagkakamali tayo. Lahat tayo nagkakamali. And I apologize. Pero kung... You apologize to the public? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I will. I already apologized, Kano. I'm really sorry. I already apologized kanina. I already made an apology. Tao lang po tayo. Lahat po tayo nagkakamali. Ngayon, kung nagkamali po yung enforcer ko, as the commander of the task force, the buck ends with me. I do not need to present the enforcer anymore. Kung nagkamali siya, ako na po ang sasagot noon. Sir, ang balak niyo sa enforcer, patatanggal niyo? Sir, wala po ang balak ipatanggal. Kung ako na lang, di ako na lang po. But the buck... Yan lang gusto ko kay Colonel Bong Nebriha. Hindi niya iniwan yung tao niya. Kasi malaking bagay yun, yung ginawa niya na hindi niya pasisibak yung tao niya. Even though na nagkamali, although nagkamali po yun, hindi niya ipasisibak kasi sa part niya may mali rin siya. Kasi nga, hindi niya muna kinonfirm, hindi niya binerify, nag-rely lang agad siya sa report kagad. So, mali na nga yung tao niya, tapos nagkamali pa siya. So, mas maganda, ginawa niya, kinuha na niya yung responsibility ng tao niya. Siya na lang yung, syempre, mas may kakayanan naman mabuhay si Colonel Bong kaysa dun sa tao niya na minimum lang naman yung sinasahod.
Alam niyo naman, yung mga enforcer ng MMDA, hindi po kalaki na sweldo ng mga yan. So, dito medyo humanga ako dito kay Colonel Bong. Ends with me. The responsibility ends with me. Yun po ang ng commander eh. I need to make decisions. I need to make decisions. It is not to ruin the senator. Alam ko po yung pangalan ni senator. We have common friends. Wala po akong intention na sirain. Kaya kung nagkamali ako na lang po. Ako na lang. That's part of my responsibility. Senator, That's my ang decision po ng management, we discussed it kanina. We will suspend Colonel Lebriha pending investigation po kung ano talaga yung nangyari at punot dulo. Una-una, itapes na may mga violations po kasi bakit naglilik yung pangalan ng mga nahuhuli, which is hindi naman po dapat. And second, kahit naman po sino na nag-name drop, hindi naman po dapat pinalilibre. Yun po yung policy namin. Actually, yan talaga ang pinakasablay dyan eh. Alam nyo, yan ang sa tingin ko sumablay dito si Lebriha. Nakakalungkot kasi supposedly, di ba, medyo matapang na tao siya. Lagi niyang pinakikita sa video na parang matapang na hindi pa pwedeng, kasi ang driver ako ni ganito. Di ba? Nakikita natin sa video yun eh, di ba? Yung mga nagdi-name drop, hinuhuli pa rin. Bakit this time, ni-name drop si Senator Bong Revilla, pinakawalan niya? Alam mo, dito ka nadali, boss ni Lebriha. Sa totoo lang, medyo nabuking tuloy. Nabuking tuloy na pag meron kang medyo sabi niya nga may common friends sila, baka isa yun sa mga reason kung bakit hinayaan niya. Kasi hinayaan eh. Hinayaan yung dun kumalat eh. Kasi hinayaan, sana kung right din and then, tinikitan, di ba, kinonfirm kung talaga bang kay Senator Bong Revilla yan, di sana dun palang nalaman na yung totoo. Kasi tingnan nyo. Tama si Banat Bay dun eh. Doon nasira ang MMDA at si Colonel Bong Lebriha. Kasi nga, di ba, marami na nag-name drop doon na papakita pa ng ID na empleyado sila ng ganitong ahensya, driver sila ni ganito, kakilala niya si ganyan, tinitikitan niya. Pero nung allegedly na convoy ni Bong Revilla at sinabi nandyan si Senator, pinalampas. So, nagkaroon talagang ng butas doon. Makikitaan talaga siya ng butas doon. Pero kung ang ginawa niya, pinatikitan niya antimano doon, baka siya pa yung bida dyan, na hindi siya nagpasindak. Pero syempre, sa part din naman ni Colonel Bong Revilla, medyo mahirap yung naging desisyon na yun. Kasi nga naman, senador yun. Di ba? Hindi naman basta-basta. Syempre, kung congressman, kahit pa paano, kakayanin ba? Senador yun eh. Medyo siguro, medyo nag-alangan siya. Kaya yun yung isa sa mga problema dyan, na sinulusyonan ngayon ng MMDA, na dinagdagan na kung sino-sino yung pwedeng dumaan sa busway na yan. So, Presidente, Vice President, Senate President, House Speaker, at Chief Justice na lang. So, yun na lang kung baka ginawa na nilang specific na, hindi na general na ito lang ang pwedeng dumaan. So, ngayon, kapag wala doon sa mga nabanggit, kailangan hulihin na kagad. So, yun yung ginawa nilang adjustment ngayon na medyo yun naging problema ni Colonel Bong Revilla. Ito yung balita ngayong araw na ito. Nagharap ang subitang MMDA enforcer at ang dalawang driver na ginamit ang pangalan ni Senador Bong Revilla para makadaan sa EDSA busway. Kasunod dyan, pagbabawalan na sa busway ang mga marked government vehicle. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Humarap na sa MMDA ang dalawang driver na gumamit di umano sa pangalan ni Senador Bong Revilla Jr. para makalusot sa EDSA busway kahapon. Tumanggi na ang MMDA na pangalanan. Si Boss Dada pala yun eh. Ay, sus, Ginoo. Hindi pala. Akala ko si Boss Dada. Oy, Boss Dada, magpagaling ka. May sakit ka din daw. Gaya-gaya ka, ha? Ang dalawa, pero tinikitan sila at pinagbulta ng 5,000 piso para sa unang paglabag sa EDSA bus lane. Iniharap din ng dalawang driver sa MMDA enforcer na nanita sa kanila. Hindi na Pero ang tanong doon, bakit 5,000 lang yung binviolation? Dapat idinagdag nila yung violation ng paggamit ng pangalan eh, yung pang-name drop nila eh.
'Di ba? Dapat yung may additional dapat na kaso dapat dun eh. Kasi parang ganun-ganun lang yon. Siguro dapat si kay Senator Bong Revilla, dapat kasuhan din niya ng ano to eh. Parang identity theft, parang ganun. Kasi ginamit yung pangalan sa hindi maganda. Pwede niyang kasuhan yun eh. At saka bakit hindi ipinapubliko ng MMDA? May pinoprotektahan ba sila rito? Payagan ng MMDA na i-cover ng media ang tagpong yan. Pero natanong ng News 5 si MMDA Acting Chairman Romando Artes sa pagkakakilanlan ng may-ari ng mga sasakyan. Una niyang sagot kanina. Wala pa pong ibinigay na pangalan sa akin kung sino talaga yung may-ari at yan naman po ay isusulat naman namin sa LTO. In fact, dinidraft na po yung complaint para po makilala. Alam mo, dyan ako medyo nagtataka rin ho sa MMDA. Bakit parang ang bagal ho ng, di ba, as soon as sumurrender na yung driver, di ba, sumurrender na. So, alam nyo na yung plate number. Hindi, it will take time pa po ba para lang malaman kung sino may-ari nung sasakyan? Di ba ho? Bakit hindi nyo i-reveal kung sino yung may-ari nung sasakyan? Wala ho ba kayong internet ng kayo ng LTO? Wala ho ba kayong direct line with the LTO? Dapat isang tawag. Sino ba may-ari nito? Malaman kaagad. Di ba parang medyo aabutin pa ba ho? Alam niyo, parang sa US, di ba, pag nagbe-verify sila ng mga hinaharang nilang sasakyan, kapag suspicious yung sasakyan, tinatawag kagad nila sa kung saan man yung pwede nila i-verify sino yung may-ari ng sasakyan. Dapat dito may direct line din sila na isang tawag lang dun sa command center ng LTO, mabigyan kagad sila ng information kung sino yung may-ari ng sasakyan na yun. Gaya nga sinabi ko, di ba, bakit parang pinoprotektahan pa nila yung nag-name drop dun sa pangalan ni Bong Revilla? Ng isang linggo para makapagpahinga yung issue bago mabuking. Hindi kasi para malaman talaga natin. Di ba? Yan naman hamon ni Senator Bong Revilla na malaman talaga kung sino yung may-ari. Matapang ho siya sinasabi niyang hindi siya may-ari. Di maganda magkaalaman talaga. Kasi tama nga naman. Medyo, alam nyo naman, nangyari kay Senator Bong Revilla, nung panahon ng mga Aquino, talagang dinungisan. Alam mo yun kaya nakita ko sabi ko nga una, ino-observe ako, sabi ko, OA ba itong response ni Senator Bong Revilla? Hindi, diretsuhan tayo, di ba? OA ba yung response niya? Sa loob-loob ko hindi. Kung ikaw, nakulong ng ilang taon, dahil alam mong pinag-initan ka lang, tapos eventually, ikaw ay nakalaya, dahil alam mong ikaw ay inakwit ng korte, dahil wala naman palang nakita, dahil nga lang ikaw ay pinag-initan ng administrasyon noon. Siyempre, as much as possible, poproteksyonan mo na yung iyong, alam mo yun, iyong pangalan. Tapos, sa isang traffic violation lang, masisira ka. Sana nga kung may katotohanan, ang lakas ng loob niya, sinasabi niyang wala. At talaga nga namang, kasi ang dali naman malaman yan kung sa kanya yan Pakikita sa LTO, yung kung saan man nakano yan, alam na kaagad Di ba madaling i-connect. Ngayon, bakit ang tagal-tagal para ma-connect natin kung sino talaga may-ari niyan? So parang meron nga dito pinoprotektahan di ba? Kung papansin ninyo. Bakit parang ingat na ingat pa yung MMDA tsaka yung LTO i-reveal kung sino yun? The fact na lumabag sila sa batas. Antimano violation yun. Wala na dapat yun. Dapat ni-reveal na nila Kawawa rin naman dito si Colonel Bong Revilla para mabigyan din ng di ba, ng kalutasan tong issue na to. Pero ayon sa MMDA, nakikipag-ugnayan na sa kanilang may-ari at boss ng dalawang driver. Tumanggi nang iharap ng MMDA sa media ang traffic. Isa pa yan, yung body cam. Actually, binadikos nga ni ni Revilla. Yung body cam na ginagamit supposedly ng MMDA, di ba? Sabi niya nga 60,000 ang quotation nyo. Alam mo? Sa totoo lang Wow, 60,000 body cam. Parang napakamahal naman siguro ng body cam na yun. Pero kung magagamit naman ng maayos, bakit hindi? Pero dapat medyo masyado mahal parang mas mahal pa sa sa motor
Ang GoPro, wala 60,000. Magandang klase na ho yun, ha? So, asan ho yung body cam na supposedly? Di ba? Dapat to, yun pa lang. Sabit na ho sila dun, Traffic enforcer. Sinabi po ng enforcer na hindi niya naman personally nakita si Senator Revilla doon sa sasakyan. At even si Colonel Bong. So, iyan kita nyo? Hindi pala nakita, ginamit lang. Malaking palpak ho ito, MMDA. Sayang ho yung sinimulan ninyo. Alam nyo, dahil sa pag-compromise ninyo, na pinakawalan ninyo yung isang taong nag-name drop, sumabit tuloy ho kayo ng matindi dito. Di ba? Isipin mo, hindi nyo naman pala nakita. Tapos sinabi ng enforcer na nakita niya. Yun ang sinabi ng enforcer Nakita niya doon kay Nebriha, kaya naman si Nebriha, lakas ng loob sabihin. Yung pala naman, hindi. Ano nabudol din ho kayo? Alam nyo, dahil sa ganyan nyo, masisira po tuloy yung magandang ginagawa ng MMDA, yung entire MMDA. Dahil sa isang traffic enforcer na nagsinungaling.